Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ang pagkawala na nga po ni Mengay sa Itbulaga. Yan po yung pinakamaingay po ngayon. Marami po akong nakukuha mga update, komento na sinasabing laos na nga po raw si Maine Mendoza. Ito'y base lang po sa mga nagiging komento po sa loob ng Eat Bulaga. Siyempre wala na pong ano yan yung mga main fanatics at army kasi wala po si Mengay eh. Tanging mga legit taberkals lang ang makapagsasabi at makapagkukwento. Di po ba? Kasi yung issue po pumutok nung kumbaga press con ng pelikula ni Bossing Vic Soto at si Bossing nga po raw ay nag-anunsyo. Ang ibig sabihin nga po lang daw nun, hindi niya talaga kinuha si Mengay. O baka naman talagang may something, di po ba? Pero ang kumakalat nga po, laos na nga po raw si Mengay dahil malakas lang si Mengay nung panahon pa ng Aldab. Nung nasa 8 Bulaga pa raw po si Alden Richards. Kaya nga po sabi ng iba, maraming komento, maraming nagsasabi na ganito, ganyan. Sabi ko nga po sa inyo mga kaaldab, ako, kampante ako. Di po ba masaya? Kasi kahit po naman sabihin ng iba, ipaliwanag ng iba, talaga naman pong mapapaisip sila. Di po ba? Sa dami nga po ng mga lumalabas ngayon ng mga bali-balita, sa dami po kasi ng mga nagko-komento, abay talaga naman pong mapapaisip ka. Di po ba? Although yung sinasabi ng iba na hindi Mr. Destiny, iba yan, iba yung nababalitaan mo. Real talk to mga kaaldab. Kasi yung iba hindi naman po talaga tumitingin ngayon sa social media. Basta nakapokus lang sila sa mga bali-balita, doon lang. Pero yung mga komento, di po ba? Kasi sa totoo lang po, sa Twitter lang po talaga maingay si Maine. Sa Facebook, wala. Sa Facebook, malakas si Catherine. At yung mga kumakalat nga po sa relasyon nila Bossing at ni hindi po ba kawawa nga po si Mengay, apektado rito. Parang nadidiin po kasi na yung mga kumakalat ngayon totoo na may relasyon sila Mengay at si Bossing Big Soto. Di po ba? Kaya dapat nga po talaga na magsalita na o dapat sampahan na ng kaso yung mga nagpapakalat na mga ganyan sa social media. Di po ba? Kasi sa totoo lang po kawawa po talaga si Mengay. Di po ba? Hindi po tayo kumbaga kumukuha ng simpatya sa mga main fanatics at army, pero sa mga nababasa ko, alam din to ng mga army, alam din to ng mga main fanatics, nagbubulag-bulagan lang po sila sa issue. Hindi po ba? Siguro naman nababasa nila na yung komento sa hindi, si Mengay kasi biglang sikat lang yan eh. Hindi po ba? Totoo naman po, biglang sikat lang naman ni Mengay. Hindi siya dumaan sa mga proseso na kumbaga ang ibig kong sabihin proseso, yung talagang ginawa ng mga baguhang artista na nag-acting workshop, di po ba? Dumaan sa mga pagsubok, sumali sa mga kumaga talent search gaya ng Starstruck. Si Mengay kasi hindi talaga dumaan doon. Yun po yung isa sa rason kung bakit po yung iba nagre-react na kapag bigla kang sumikat, bigla kang babagsak. Di po ba? Tapos eto pa, hindi pa makagawa ng bagong history ang Itbulaga dahil naandun nga po yung Aldab. Marami na pong mga kwento na naglalabasan. Marami na mga sigalot ang kumbaga mababasa ninyo at mapapakinggan. Hati na po yung opinion, pero ang pinakatalo rito ay si Maine Mendoza. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag nasa loob kayo ng Itbulaga, sino magtatanggol kay Maine? Gayong wala si Mengay sa Itbulaga. Manonood ba yung Armin at main fanatics na wala si Mengay? Oh, syempre hindi. Kaya nga sinabing main fanatics eh.
at Alden fanatics eh. Hindi po ba tapos mababasa nila sa social media na kumbaga kaya hindi kinuha si Mengay dahil laos na. Kaya hindi siya kinuha ni Bossing dahil mas sikat si Shu Ramirez sa kanya. At si Christian Reyes ngayon dahil may ingay ito sa social media. Totoo naman po eh. Ang ibig kong sabihin, si Mengay hindi talaga siya maingay. Hindi talaga siya gaanong pinag-uusapan po ngayon. Tahimik, di po ba? Walang ganap, walang update, tapos panay alis pa ng bansa. Oh. Hindi, totoo to, panay alis pa raw siya ng bansa. Gayong, kumbaga kailangan siya sa Itbulaga, gaya nga po ng pagpunta niya sa Bangkok, Thailand. O di po ba? Abuso na nga po raw yung ginagawa ni Mengay, gayong may trabaho siya sa Itbulaga. Sabi nga po ng iba mga kaaldab, yung mga nagko-komento sa live ng Facebook, dapat daw mag-resign na si Mengay. Kumbaga, pumokus na lang siya sa pagbabakasyon dahil maraming tao ang sinasabing panay bakasyon ng bakasyon yung dalawa. At damay nga po si Congressman Arjo. Kaya nga po naiinis yung mga taga District 1. Dahil hindi naman daw po umaalis si Congressman sa District 1. Kasi kung titignan nyo, siya daw po yung unang-unang kongresista na mahilig umalis ng bansa. Hindi po ba? Totoo na makakaalis nga lang po 1 week po ata o 5 days sa Bangkok, Thailand. Tapos ngayon na naman sa Greece, sa Italy, sa Europe, samantalang yung mga kalugar niya o yung nasasakupan niya talaga naman pong naghihirap sa kumbaga dumaras pa ng hirap sa baha. Di po ba inaayos pa yung mga bubong? Although wala tayong kumbaga karapatan dahil pera naman daw po niya yon. Yung iba naman kasi nagsasabi hindi naman pondo ng gobyerno ang ginagamit ni Congressman Arjo pag alis ng ibang bansa. Sarili niyang pera yan. Wala naman pong problema ron. Kaya lang syempre kung hindi naman po talaga totoo na umalis si Congressman, malaking sampal yan. At hindi talaga aalis yan. Taga District 1. Ito nga po, sabi ko nga po sa inyo sa susunod na eleksyon. Kumbaga, medyo tagilid na yung laban. Di po ba? At ito pa po yung sinasabi ko na hindi nila nagigets. Most outstanding Congressman Arjo Atayde. Kaya nga po yung iba nagulat. Paano naging outstanding yan? Panay alis ng bansa. Hindi po talaga umaalis kasi bumabase po sila sa performance. Ibig sabihin talaga, lagi lang po siya nasa District 1. Lagi siya namimigay ng tulong. At yung mga nagsusurvey naman po at yung nag-iimbestiga, hindi naman sila bumabase sa mga bali-balita lang sa showbiz. Kasi alam po nila, showbiz lang yan eh. Di po ba? Kasi hindi ka naman kukunin na most outstanding congressman kung ikaw yung pinakamaraming absent, ikaw yung pinakamaraming kumbaga ginawa na o nag-abroad. Di po ba? Real talk mga kaaldab. Ang dami pa na abroad pero naging most outstanding. Doon pala mapapaisip ka eh. Di po ba? Doon pa lang masasabi mo na parang may mali naman. Bakit siya yung naging most outstanding panay alis sila ng bansa. Di po ba? Although mayroon naman po talagang karapatan ng mga kongresista na magbakasyon. Pero hindi kada buwan. Hindi kada isang linggo. Gaya nga na sinabi ko kapupunta ni Congressman sa Bangkok, Thailand. 5 days o 7 days sila ron. Tapos eto po yung mas matagal. Di po ba? Okay na sana Kaya lang ang problema katatapos lang po ng dilubyo na sinapit ng mga taga District 1. O ng buong Pilipinas dahil sa bagyo nga po. Tapos ang congressman mo nagpapakasarap sa ibang bansa. Di po ba? Hindi niya naman po pwede sabihin para sa mga yan, sa mga tagalugar sa District 1. Mas kailangan siya ng District 1 dahil sa binaha. Di po ba? Kaya nga sabi sa inyo nababasag po talaga. Kaya ang kawawa dito, yung dalawa. Si Congressman at si Mengay. Si Mengay po talaga nababas ng gusto. Di po ba sabi nga po ni Bossing Vic Soto
hindi na nila kailangan si Mengay. Hindi po ba? Madaling palitan si Mengay. Nakakalungkot, di po ba? Pero yan po yung katotohanan. Pero hindi naman po tayo namimilit ha. Basta sa akin kung ano lang po yung update, kung ano lang po yung ganap, dun lang naman po tayo. Sa mga nagsasabi ng fake news ako, okay lang po yan. Kasi karapatan po nila yan eh. Ang importante lang naman po, maging updated kayo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.